Hi guys, this is Kenner. Welcome to my channel. So, discuss lang natin yung NCLEX journey natin. So, intro muna tayo and a little background. So, I'm a respiratory therapist by profession and I'm currently working here in Saudi Arabia. So, background, way back 2011, I graduated nursing. So, sa mga kabatch ko, at during those years, 2009 to 2013, yan yung mga years na sobrang dami ng nurses all over the Philippines. So, once nakapasa ka sa nursing, ang next challenge mo is yung magkakaroon ka kaya ng trabaho or mapapractice mo ba yung mga yung profession mo, kasi nga sa sobrang dami ng kalaban mo or kakompetensya mo sa slot. So hindi mo yung chance na makapasok or makatrabaho sa isang hospital ay napaka-rare. Yung meron man chance, volunteer jobs. So hindi lang volunteer, magbabayad ka rin just to get the slot. So aside sa volunteer jobs, andyan din yung mga seminar, kagaya ng BLS, ACLS, yung IV therapist na IV therapy session or program. You have to pay that. All those things I didn't do it kasi nga gastos, ganyan. So etong 2011 to 2012, so since kakatapos lang ng exam mo nun, so I think tambay ka muna, ganyan. Antay-antay ka lang ng mga balita sa mga classmates mo kung nasan na ba sila, ganyan. So ako, since nag-aantay ako, I start to check other fields of job. So tinry ko yung mga call center, mga BPO industry, but unfortunately I wasn't able to pass all those interviews. Sobrang saklap. Tapos napadpad din ako sa malapit sa clinic namin. Kasi may nag-refer, parang gakanto lang. So lying in clinic siya, maliit lang siya, parang 4-story house lang yung laki niya, pero lying in clinic siya. So may volunteering offer for nurses siya. So since malapit lang siya, so wala akong baon. Hindi ako binibigyan ng baon kasi di ko naman kailangan mamasay, di ko naman kailangan ng pagkain. So kung bibigyan mo ng pagkain, hinatid na lang ng nanay ko or ng kapatid ko. Kasi nga, syempre kung papasok ka maaga, hindi pa luto yung mga ulam nyo sa panangalian. So hatid na lang during lunchtime. So na-realize ko, ni ₱5 wala ako. Sobrang awa ako sa sarili ko. So good thing, nung time na yon may isa ring volunteer nurse from Pasay. Pangalan niya si Mel. Galing siya sa isang Pogo company or yung parang mga online casino. So nainganyo ako sa kwento niya kung saan siya galing, magkano kinikita niya. So nainganyo ako. Nag-try ako mag-apply si any course daw, any educational attainment, at least 2-year course lang pwede. Di kariring ko na, try ko applyan. Fortunately nakapasa ako. So yan. So ang trabaho ko dun, parang operator ka sa isang karera or horse racing, dog racing. Ikaw bilang isang empleyado, ang role mo is maglagay ka ng kung magkano mapanalunan ng mga tumataya, aning horse sequencing nanalo, ganyan. Kung aning forecast na pwedeng tayaan ng mga clients, kung ano yung mas magaling na mga kabayo na always winning sa karera, yun yung mga information na bibigay mo. So inabot tayo ng mga almost 1.5 years doon.
Tapos pinagalitan ako ng magulang ko, ano yan, Giner, di ka hindi ka magka-practice sa nursing, or ng ano. So, napunta naman ako sa medical transcriptionist field. Ito medyo mahirap to kasi medyo hindi ako sanay sa computer. So, kailangan kasi doon ipapakinggan mo, ita-transcribe mo through typing. So, nag-last lang ako for 4 months doon. Tapos, yung nanay ko habang nagkapadentista yung kapatid ko, together with me and my mom, na yung dentista, tinanong ako, anong course mo, ganyan. Sabi ko, nursing po. May kakilala ko sa Chinese, which is yung supervisor. Nag-hire sila ng mga nurses, ganyan. Ako na-realize ko, paano sila mag-hire? May nursing school in Chinese General Hospital. Nanay ko nandun. So, in-apply mo na, ganyan. Since day off ako dun sa medical transcriptionist job ko, sige, karinig ko na kasi sa Blooming Treat lang naman. One ride lang sa amin. So, apply ako, pasa ako ng resume sa HR. May pagpasa ng HR, sir, meron na po ba kayong mga SSS, pag-ibig, ganyan. Since meron naman ako mga ID, pinasa ko din. Sir, ipapa-interview po namin kayo sa head po ng pulmonary department. Di ako, kala ko pasa lang to, bakit parang final interview na, naka-t-shirt lang ako, gano'n. Or polo shirt lang ako. Tapos, ayun nga, sinabi, okay, kasi nangailangan kami ng RT or respiratory therapist. So, nung una, ano nga ba yun? So, pinaliwanag niya, yung magiging task mo. So, everything about pulmonary, ganyan. Naka-ventilator, pausok, ganyan. Okay. So, ang sabi, kaya sila nag-hire ng mga non-RT personnel in the spirit of any medical allied workers, kagaya ng medtech, nurses, PT, ganyan, just to fill in yung job position. Kasi nga, nung time na yun, mga 2014, hindi ganong sikat tong RT na profession. Kahit ako, hindi ko alam siya. So, wala nag-a-apply sa kanila, wala silang aplikante. Kaya yung hospital, tinrain yung mga non-RTs para matutunan yung profession na yun. So, yun. Ngayon, may chance lang daw kami makatawid ng nursing. Kasi may cash band siya na 3 years. After 3 years, sabi ko, sige na nga, since malapit lang to sa bahay namin, tapos kahit paano nasa hospital ka, nagtatrabaho, related kahit paano sa profession mo. Sige, yan, may totoong salary ka pa. Di yun. Nag-apply ako, tapos tinanong niya, okay lang ka ba pwede mag-start? Sabi ko, ay wait lang po, kasi may trabaho pa po ako sa Makati, ganyan. O sige, bibigyan kita ng 1 linggo to think kung kaya mo ba siya, or ibibigay namin slot sa iba. Sige po. Hindi, balik ako sa medical transcriptionist na trabaho. Sir, pasa po ng resume, ng resignation. Though 4 months pa lang ako under probationary, pero kahit paano, pwede naman ako mag-awol nang walang pasabi. Kasi nahiya ako sa mga superior ko, wala kang paalam, ganyan. So, sabi naman ng superior ko, try mo muna pagsabayin kasi alay mo naman, di mo magustuhan dun. At least dito, secured pa yung trabaho. So, nag-request ako ng shift dun kasi 3 shift siya. AM, PM, tsaka night. So, sige po, try ko po. Since yung Chinese Gen, nasa Blooming Treat, merong PNR dun eh. May PNR station dun. Yung PNR station, may station malapit dun sa Makati na
na trabaho. I mean na station na malapit sa trabaho pag tinagtatrabaho ko na medical transcriptionist company. Pinagsabay ko siya, pasok ako sa Chinese ng 6 to 2. Ang slot ng ng train or dating ng train sa PNR is which 2:30 ata. So tumatakbo ko sa para hindi mahabol ko yung train station or train na sa natatapat sa 2:30 slot para pagdating ko sa Makati lakarin ko na lang less pamasahe din. Yun na pinagsabay ko, uwi ako ng alas 11 dun ng gabi dun sa medical transcriptionist, tapos pasok na naman ng umaga sa Chinese Gen. Then na-realize ko sa linggo, ba't ko ba nahihirapan sarili ko? Mukhang nagugustuhan ko naman na yun sa Chinese Gen. So nagpaalam na ako formally, sir, sorry na gustuhan ko na po yung sa Chinese Gen. Need ko na pong mag-awol talaga. Sensya na, yun talaga yung term awol pero nagpaalam ka, pero you bridge the contract, parang ganun. So wala namang cash ban. So yun. Tapos yun na from 2014 up to 2016, yan parang medyo nagamay ko na yung RT. Tapos nagkaroon kami mga interns, medical RT interns from different RT school. Then na-realize ko habang nagdi-discuss yung mga estudyante, ba't sasagot ko yung nila, yung mga pinag-uusapan. Though syempre common naman sa mga nurses yung medyo may alam ka sa bawat system, siguro given ganun. Tapos karon kami ng discussion na nagpatanong ako sa mga school nila kung what if kung ipupursue yung profession ng RT, mga ilang years pa ba tatakbuhin bago makagraduate? Tsaka pwede bang doon na lang kami mag-i-intern sa Chinese? So nag-inquire ako sa mga schools. So habang nag-end up ako sa Our Lady of Fatima, ang haba pala ng background ko. So nag-end up ako sa Our Lady of Fatima University. So inalaw niya kaming mag-intern na lang mag-duty na lang sa pinagtatrabahuan namin, which is Chinese Gen. Tapos yung 4-year course na RT magiging 2.5 na lang kasi na-credit na yung mga ibang minor subjects. So yun, to cut it short, natapos ko siya 2018. So from 2014 to 2019 naging RT ako dyan sa Chinese Gen. Tapos nag-decide na magtrabaho abroad as RT sa Saudi Arabia from 2020 to 2000 up to present. So now 2022 noon nag-decide na karoon ako ng interest sa mag-take ng NCLEX kasi na join ako sa isang group page which is the Lefora for Nurses to America, parang gano'n nata. So nakita ko yung mga write-ups ng mga same situation ko, kagaya ng mga over a decade ng graduate ng nursing, tapos walang bedside experience, ganyan. So they were able to make it through pa rin, na makapasa, ganyan. So tinry ko yung magpa-process. So since nasa abroad ako, parang hindi ko kaya asikasuhin. So naghanap ako agency na tutulong sa akin. So I found out the Innovfil. They helped me through this journey. So nagpasa lang ang mga requirements, ng mga documents na kinakailangan nila. Tapos yun, wait ka na, tapos bayad ka. So habang nag-wait ng pag-process or yung mga eligibility ng ATT,
nag-start na ako mag-review. Kasi medyo kilala ko yung sarili ko kung saan ba ako natututo or ano, kung paano ba ako nagpe-prepare bago mag-exam. So, nag-self-review ako kasi mas prepared ko yun over sa review center. Na-prove ko na yung sarili ko sa ganun many times. Hindi dahil matalino ako or what. Mas ano lang ako, hindi ako na napupuwersa ba na umatin kahit wala ka naman sa wish umatin. So, inaabot ako ng 6 months sa pagbabasa or self-review. So, from September ng 2022 up to March, nag-aral ako. Siyempre, hindi yun masyadong tutok since mahaba yung time frame ko. May mga down moments din dun na shit, ba't hindi ko naiintindihan, lahat lang familiar, pero hindi ko siya naiintindihan. Ayun, fortunately nakapasa ako. So nag-take ako ng exam sa India kasi nasa Saudi Arabia ako. So kung uwi akong Pilipinas, masyadong mahal. Tapos parang nagkakaubusan na slot sa Person View. Sabi ko sa agency ko, pwede po sked ng exam sa India. So, ito kasi yung pinakamalapit sa Saudi Arabia. Tatlo siya actually. Sa Saudi Arabia, malapit na mga bansa is Turkey, Israel, at saka India. Sa Israel, pwede ka mag-take kaso since nasa Saudi ka, baka hindi ka makabalik. Kasi nga, parang hindi good ties yung Israel at saka Saudi. So, X na yun. Turkey naman, alam ko maraming process tsaka Schengen visa ata, tas mahal. So, India yung pinaka-abot kaya. So, pinagdikit ko lang yung off ko from end of the month at saka start of the month. So, March 30 to April 2 or April 3, yun yung time ko na nagpunta ako sa India. So, March 31, nag-exam ako sa New Delhi sa Ashoka State Building. So, nag-exam ako doon Friday. Nakuha ko yung result ko after 3 days. Kasi hindi ako nag-request ako ng PV trick na tinatawag. Kasi sabi ng agency ko hindi daw advisable kasi minsan parang pagka namali ka ng pindot, mabayad, yung makaltas. Tapos hindi maging official yung result. Parang something ganun. So, nagantay ako ng 3 days kasi nga weekend siya. So, yung ika-third day, yun yung time na babalik ako sa Saudi. So, from India, may connecting flight ako sa Bahrain, tapos Saudi. So, from India to Bahrain, 4 hours yung flying time niya. So, alam ko na may result na kasi nga Lunes yun. At may message ako ng agency ko. So, for sure, paglapag ko dun sa Bahrain, sa airport, may result na. Pero, time pa lang na nasa area ko, may result na. So, in-anticipate ko na pinatay ko na yung cellphone ko. Sige, mamaya pagbukas mo ng wifi sa airport, naman makita mo kaagad yan. Yung resulta. So, usually kasi pag titingin ako ng mga board results, nagdadasal muna ako, baka sakaling maiba muna yung decision ni Lord, ganyan. So naghanap ako ng isang place dun na tahimik. So sinecure ko muna yung place bago buksan yung wifi. So pagbukas kong wifi, ayun na nga, nag-message na yung agency, tas congratulations, ganyan, you have passed the NCLEX exam. Nahiyak ako doon sa airport kasi alam mo yun, hindi mo alam kung ano ibabalita mo sa pagbalik mo sa hospital kasi may kalokohan din ako, parang halos lahat ng tao sa hospital alam na mag-i-exam ako.
Siyempre ni-request mo na kailangan ko po ng ganitong day off, pupunta po ng India para mag-exam, ta's nagtanong ka rin sa mga katrabaho mo ng Indian kung ano ba yung safest way, ano ba yung okey na lugar dun. Then tatanungin nila, "Oh, ba't ka pupunta dun?" Siyempre sabihin mo yung reason. Ta's siyempre nakikita nila nag-aaral ka. So, ano yung binabasa mo habang nasa trabaho ka? Sabi, mag-e-exam ka sir. Kaya parang gano'n, nagkaroon ng knowledge yung mga tao sa ospital, mag-e-exam si ganyan. So, ako sa ano ko, sa pakiwari ko, hindi ko naman iniisip na natatakot akong umuwi kasi nga baka bagsak. Iniisip ko lang, siguro naman walang mali sa ginawa ko, nag-aral lang naman ako, nag-aspire lang naman akong mabago yung buhay mo, 'di ba? So, tiwala lang ako kay Lord nun na baka sakaling pagbigyan, kumbaga yung chance sa pagbigyan ka, mas mataas kaysa sa luck lang kasi binigay mo naman yung time mo, okay naman yung intention mo kung ba't mo ginagawa. Kaya positive thinking lang ako, hindi ako nag-iisip na babagsak, ganyan. Kasi kaya nga nagre-review para pumasaya, ba't iisipin mo babagsak ka? Well, it works for me. That's how I see or I perceive the situation every time na mag-exam ako. So, yun. Good thing nakapasa ako kasi siyempre pag kinabukasan ng pagbalik ko sa Saudi, siyempre duty ka na agad. Ayun, sarap lang sa feeling na nakapasa ka. All the hard works, paghirapan mo talaga. Hindi siya instantly. Kasi siyempre, imagine mo, tagal mo ng graduate, wala sa bedside. And even you are at bedside, I think may portion pa rin na hindi mo alam talaga yung process o yung nursing theory. So, kailangan mo talaga mag-aral. Ayun, good thing, mabait si Lord, ginrant yung another natin, aspiration na ma-change yung buhay natin. Kaya for those who are doubtful na baka hindi kayanin kasi matagal na sila wala sa field, wala na sila sa bedside, nothing is really impossible talaga. Basta paghihirapan mo lang. Sorry, napahaba, almost 22 minutes na ata ito. Pero, this, the short test, uh, parang testimony na pwede ko may share.